matag na kita nag-uungara, higpaguli na balik balay, balik mahuway aton mga nagbubulay. Kung may dapag sihigugmaay, balik balay, balik kalipay. Bisan diin kahapit, balay hay mo nasasangpit, aton kinabuhi, andiri na babari, utukan pa ni malay. Balik balay, balik mahuway aton mga nagbuulay. Kung may dapag sihigugmaay, balik balay, balik kalipay. Lord God, look down upon us this day, this hour, regardless of what has gone before or what will come after. Give us the grace to consecrate this time entirely to you, all the actions of our body and soul. May all the thoughts that come to us be true. May all the things to which our hearts go out be beautiful with the beauty of God. May all the things we want be good. Give us the light to see your will, the grace to love it, and the courage and strength to do it. We ask you this through Christ our Lord. Amen. Moping aga mga kasangkayan, alas 6 minutos na nakalabayan, alas 10, ngan of course, namamati ka mo naton Voice FM 105.7, nga naton 1368 Land Radio, ngan VWTV, pati na siguro iton live streaming, kung naka-live stream kita na kasi anhani medyo nagka-problema ang Facebook. But anyway, kareg ko maghataghin maupay nga oras sa aton mga kasangkayan nga nagaantaben mga programs sa Voice FM 105.7. Kopod naton hi Jimwell ha technical. Marong ko mga kasangkayan, and then I was thinking na dinhiton aton pagbalik balay magkamay kita mga segments, di ba? Anyway, sige, I'll just give you a surprise. But for the meantime, let us have a little update on what is happening. Siguro kuan bagyo bangin nagluyan et hiya. Oray pa nato nakuha nga update. Kakalop adto nga kama dalumdum. Mayada kasi at low pressure no nga nakadihin aton area of responsibility, pero parang ma-develop at hiya nga ano tiya neneng inot aniya magiging ngaran. Bala parang kuan na kita damo na mga inabot ng mga bagyo nga niya ato no. Pero salamat sa Diyos, diri ko ta na ura-urahan. Diri pa, kasi diri pa natin panahon. Pero panahon niya na dito ha, Luzon. Kawawa ang ating mga kaibigan doon, our friends, our relatives there who are living in Metro Manila. Talagang binabaha hira. Alaundoy at baha, nasugad hira, no? Kabisan ang mga buildings nga diri nira expected nga maaabot na abot. May da nga ni mga usa nga ipinakita didan social media, basketball court, haros kuan na hiya, haros na abot, nasugad na maak. Kay harani may tirahiton mga salog, kadak-anhan mga binabaha, no? Haranihan salog, haranihan mga creeks, no? Napunuan na talaga hin tubig darahan, sunod-sunod nga uuran, no? Ngan parohin diri talaga kita as a country, diri kita ready para hin mga sugadini nga mga sakuna. Until now, imagine ginaadman panira, papano. Damo na ita nagastos naton pagtaga basura, no? Pagtaga solid waste management. Dako na mga kung ano-ano pa, nagpapaka-abroad pa it para lahin pag-aram, exposure, benchmarking, name it. Talagang gumastos ang ating government dyan. I don't know what happened to those expenses, to those benchmarking, to those, I don't know, no? Tapos pa ini, no? Nadali kita hininga pagtaga kuan, mga corruption, no, in the government. Imbis nga mauupay ang mga
tutuhayan ng mga drainage, and drainage system matuhay. No? Naglalaom kita baya din iha, Borongan City, no? May da nahit nag-aaram because usahiton angay pag-andamon as a city, drainage system, traffic rules, no? Mga iton asetit angay tutukan. Pero nalilipay la kita ito, no? Nga may ada mga plano, naging guest naton hira din yan, voice, VWTV, of course, kung aniton, live, naka-live stream, na-guest naton in mga, mga tinuinan, no, Didaha City, ng manginginano hini. Pati ang sangguni ang panglungsod, no, they are preparing for that. Kay, I was relying on what Mr. Busa said when he is moving around Borongan City during the night, para pag-adman niya, hahain din talaga may problema. Hirayno it mga possible violators, and the plan of the city to buy a towing truck. That's good, no? Para maging seryoso kita hiton implementation hini nga mga butngan pangil, no? Iton mga mga ordinances. Sayang naman kasi, no? Ginagastuhan, gingugulan ini hiton mga sanggunero. Tapos iton implementation, diri nga ni maupay, masasayang la. Anyway, let's cross our fingers to that nga magkamayada katuhayan. Now we move on to some updates, no? Hiunong hadto nga nanmusil dito ha Zamboanga City, Ateneo de Zamboanga. Ang binuhat nga ng bata, naka-stream, naka-live hiya, ka-live hiya, an iya binuhat. Pinusil anay niya ang grade 10. Hiya, grade 9, no? Iton nga perpetrator, iton nga bata, grade 9 hiya, ang iya pinusil, grade 10. Katapos, sinakaya katimahit niya panmusil, sinakaya nga tuan 5th floor, han building, dito han Zamboanga, Ateneo de Zamboanga, high school department ini, no? Inin, dito nagpakamatay hiya. Ngan sumalaan initial investigation, ang bata, kay ano nga nagkamayada, kay licensed ang pusil nga ginamit, igin-issuehan Bureau of Customs, ngan nahibaruan sumalaan investigasyon naging buhat, nga anak hiya hinatrabaho didaha Bureau of Customs. So relieve largo ni DILG Secretary Rimulya and niya tatay, we have to relieve him sa ring pa kay they are doing some investigations, no. And they also coming up with a deeper investigation as to ilang mga posts ng mga bata, ang mga associations kanahiya connected. And di na naman ino sa nga post coming from the US, no. Dito naman Estados Unidos, may ada naman niraging bubuhat ng mga investigasyon, hining nga mga online gaming, naghahatagin violent nga influence na kabataan, ginhingad na nira ito nga Roblox, bangin na hibabaro kamuhit, mga kasangkayan, mga friends, no, mga nanay, mga tatay. Ito nga Roblox is like a kulto, no, online game nga ura-urahin ka violent, breeding ground kuno inihin mga predators, no. Tapos itirag yung bubuhat, they are getting the trust of the young, vulnerable, mga maghuyo, mga sensitibo nga mga kabataan, ang kinikita nila nga mga problematic. Nagpapakilala hira nga bata daman hira. Pero actually diri hira mga bata, no. Mga kaona hira mga tigurang. Ginbe-brainwash nila it bata pagbuhatin violence. Bubuhat nila. If we take a look at this is evil, no? This is evil, and maaram kita nga in other parts of the world, like in the US and other Western countries, may ada dito nagsasara nga mga evil, evil influencers, no? And they call themselves the satanic group. Kaya maghirot kita hinit at mga anak, no? So nahinabo iton nga shooter, naka-online pagod hiya ha. Parang kinukulawan nira iton connection hini nga bata, didahini nga mga kulto online nga mga games nga nagpapakitain violente nga mga arugyas, no. I-target nira mga vulnerable young people, and it is not only violence nga iragin tututdo, pati pornography.
And they're pretending to be children. So in the US, iton mga generals dito, mga taga-defense, no? Iton mga military dito nag-aaram na. Ira ginaad man ini nga Roblox para i-recommend to ibaban nira dida online games. Ira they're gathering information as to the veracity of the reports about this Roblox nga ira i-recommend for banning, ipapawara nira. Because iton nga nahitabo yan na din ni aton, this is the second, no, nga talagang violent. And not only the second, pero ang giunahin ni andi Takloban, na trace up nira nga connected hin mga online games, nga violent games daman. So ini nga bata daman nga grade 9, dito Ateneo de Zamboanga, no? Ginkukalawan nira impossibility. Waray pa pagpagawa sirahin final nga resulted investigation. They're still into it. Anira la nahibaruan nga ini nga bata in anak hin empleyado ha BOC, ha Bureau of Customs, ngan ginisyuhan hin posible saan ginamit hini. So with this mga kasangkayan, we are calling on the parents, no? Fundamentally, iton pamilya it napaka-importante dida iton development iton bata, because alam natin yun, no? Alam natin yun. Iton panimalay, iton home is the first school of the child, no? Primero, and the first teacher is the nanay, and the tatay, and the elders, the significant figures in the home environment. So napaka-importante hini. Labot lah hiton prayer life nga re-recommend hiton aton iroy nga singbahan, no? Kinahanglan pinanginginano hiton mga kag-anak. Ayaw kita sa nga, ay okay lay ta ka anak, mamingaw man lahiya, yada man lan giinuyas lahiyat iyo, mamingaw lay ta ka anak, warait dit nakakasamok. Di kita maaram iton bata na na tawag hiton na inculturate na kuan na hiya, nadara na hiyahin mga kulto online. Kaya let's check on our kids, especially those who are young, no, those who are minors. Kadak-an hit binibiktima hini mga minors kasi iton mga kuya na mga ate, they know when to stop. Kahit papano, they know when to stop. Alam na nila. So, aside from the parents, we would like to call on the teachers, no? Dita ha, DepEd, no? Manginano naman, i-activate iton homeroom guidance. This is the recommendation of Balikbalay, no? Iya ko nagtrabaho kasi in school setting, kaya I have an idea how is it in the school campus. Napaka-importante nga i-activate iton guidance program, iton guidance center, no? Lalo na iton homeroom, because the teachers can give counseling, no, nga dahiton aton mga bata. And para naman ha aton mga yadahasing bahan, i-strengthen naton iton mga catechetical programs. Nga asa na itin bubuhat yan na, may mga catechist nga nakadtuhiton mga schools, no, mga volunteer teachers, mga retired teachers, may naman mga young people who are into catechism, no? And dinhi ha parish, no, hiton cathedral naton ha Nativity of Our Lady Cathedral, mayadat na Sunday school. Ayan, ay enroll niyo iton mga bata, no? And then regulate it paggamit iton cellphone. Make sure nga na monitor hira, no? Maaram kita kung ano tiraging kikinulawan. Delikado kasi kung pababayan tala. So sa ini iton aton mga suggestions, no, para hiton mabantayan naton iton pagtubo hita aton mga anak. Di ba? Napaka-importante kasi, napaka-importante. This is part of the family planning that the Mother Church is telling us, no? Hindi lang spacing, no, sa panganganak, kundi pati sa pagiging responsable na magiging mga magulang, no? Because we have to help our kids to become useful citizens in the community. Napaka-importante talaga ito, no? The home environment, and as a small community and called by the church, domestic church, pag nagawas na it mga bata nga to it bigger society, hira nga how it na kumpune
No, hiret na kumpuni nga haw hiton mga organizations, hiton mga didait panarabahuan, hira nga haw ini. So, natanman ta nga ni hirahin maupay nga values. No worry, our society will be very, very orderly and harmonious, no? Itong relationships, didahiton mga panarabuhaan, didahiton sosyedad, didahiton community, in a bigger community. Pag nagawas na itbata, tikang hiton home, ready to mingle, no? Ready to mingle. Equipped na hiyahan, mga angay niya na hibabaroan. Sugan hini ka importante iton pamilya. Sugan hini ka importante iton family, iton home, iton parents, and the significant figures in the home environment. All right, so we have 20 minutes after 10 o'clock, and ikukontinue naton story about Abraham, because napaka-importante ni Abraham, didahiton istoryahan kataluasan, no? Hiyaan, di ba, parang kuantala ay parang a little bit short recall lang, no? And first 11 chapters in book of Genesis, it's like a preamble, no? Parang ano hiya introduction to the plan of God for the salvation of mankind, no? And kay ano nga isasalbar hiya? Because nahulog hiya nga dahan sala. Nag-separate hiyan Ginoo. And ang tao, the first step, no? Dida hiton istoryahan han kataluasan, hindi da akan Abraham. No, akala lang natin Abraham is just a song, dida hiton mga unfreezing. Father Abraham, 7 children. Yun pala, napaka-importanting figure ni Abraham, no? In the history of salvation. That is why, itong Old Testament at New Testament, ano yan? Connected. Hindi yan pwede sabihin, may data mga kabugtuan nga, iba nga Christian denomination nga, di na itniragin babasa nga ni itong Old Testament, because for them, importante na ang New Testament ka, di da na kay Kristo, di da na ang salvation, ang pagkalaw na naada na ang salvation. Hindi, nag-start ang salvation dito pa ang Old Testament. Ang New Testament, ang katumanan, han nga tanan nga mga igin propeseya, no? Nga tanan nga mga ipinanagna, no? Kasi itaton Bible is may daupat hini nga part, nga dag nga part historical, added it Deuterocanon, no? Di ba? Historical, prophetic, letters, the gospel. Asya iton, no? Iton notice niyo dida iton Old Testament at mga kwanitida arawahin teritoryo, gyera, arawahin mga pamilya nga ni, arag sawa, tagdaman asawa, yung mga ganon, di ba? Kaya sinta, ano na yon? Didahan Old Testament, an eye for an eye, a tooth for a tooth, no? Pero didahan New Testament, yung baguit ni Kristo. Hindi mo niya nga, love your enemy and pray for those who persecute you. Grabe, that's the greatest commandment ever, no? Love God with all your heart, with all your strength, and with everything about you, and love your neighbor as you love yourself. Wah! Ang hirap gawin. Lalo na pag yung neighbor mo nakabatin yung tuna. Neighbor mo ninanakaw yung mga prutas mo. Neighbor mo na nilalait-lait ka, chinichismis ka. Aba, hindi madaling magmahal. Mas gusto mong pitlukin, di ba? Lintik lang ang walang ganti. Usually, ganun tayo eh. That's how weak we are. We are always looking for justice. Pero maaram ka may hostisya at Ginoo, nakaangkla di dahil paghigugma. Bisa nga ni it gospel yan na, kalawi daw. Ang pagkalawan mga workers, basahan nga ni niyo. Kasi nga, ka-unfair, kami nagtrabaho kami tikang aga nga dahan kakilop. Katapos itsada, nagtrabaho iya, pero nala ka minutos, pareho nga sweldo, iginhatag haam. Yan. Mastering an owner han farm. Kaya waray ko karapatan, pag-share, hiton akon kayamanan, nagtit karuyag kutagan. O, diba? That is how God loves. Very, very, tawag ini, makuri ta makarawat. Kay permi kita nakatutok hit, hustisya nga atan ginuhuna-hunaan.
Ay, balitaw. Pero salamat pa man nga may tasing bahan, no? Nagtutudlo at hiton. Paano magmahal? Paano magmahal kahit nasasaktan ka na? At paano magmahal ng tuloy-tuloy at hindi ka na nasasaktan? Yun. Anyway, that is how Abraham loved his son Isaac. But before we go to that Isaac, nakanto na kita ta Kanaan, no? Dito ha Kanaan, ani kaduha nga pagpakita han Ginoo, han Dios kan Abraham. Kasi niningiya, iton, Abraham, asita nagsada yung matuna. Siguro kung haat, kay iton nga Kanaan, may man mga, kuan dito mga nahiuna, mga nangungukoy nga mga magkarit. Tapos susugaron ka nga, imo it, ako it magbubot, imo it. Nadugang na matisara, sumiringa. Haruin nga asawa naghahalusinate, paano kahit kakaagaw, pastilan duduhala kita, wara ta, hinganganuan din amot ano tayong paglinalaag, ano tayong pagsinunod, it nga imbinsi sinunod nga Diyos, no? But, sige la, basta Abraham sinaring, sige, ayaw la anay bayae, nga di kita nagsasaabot, no? This is the land that I promised you, nasing ang Ginoo din in Genesis 12:7-15, and following nga ni. Genesis chapter 12, verse 7 to chapter 15, verse 1, following nga ni, ngadto pahit unhan, babasahan itnim. Sininghi Abraham, don't go yet. Sininghihan Ginoo, ayak baya ilanay, upaya, tagyak in assurance nga, inga imsaad, impagtutumanon. Wow, talagay Abraham, sugay tiya magyakan hang Ginoo. Pero isiningang Ginoo, sige, let us make a pact. Paggarantiya nga, tutumanon ko. Yaditi Genesis 15:9-20. You read that, no? Nasugad ang Ginoo. Sige, sininghiya kan Abraham. Sige, Abraham, pag-andam hin bangkete, hin mga animals, dito nga yung mga animals, cut it into halves. Kuan ay tiya, tungaa. So, tungaan ni tiya. Mahinabo, kunta nagyakan pa naso ning an mahinabu haakon an nahinabu hini nga mga hayop kun diri ko tumanon an kasabutan. Asit an ira kasabutan, no? Asit an siringan Ginoo, no? Sige, tungaait nga hayop. Ngan mahinugad akin nga hayop kun di ko tutumanon itaksaad hain. Kay kita anta talaga it Ginoo man it nag-initiate nga tanan, no? As I said yesterday, it is we only desire. And when we desire, we dream of that desire and we work on that. We keep on working and the Lord is helping us. But in His time, kita kasi na kita nag-iikag. As siguro nga may corruption, nag-iikag hit pagriko, nangangawat, bisan diri iya. Gusto niya makaangat, natungtong hit ulo hit ikasitawo para makaangat hiya. But that is not the way with God. No, you have to wait, we have to wait. Because He's working on it. Iyan na itintatrabaho. E maghintay ka lang. Bibigyan ka ng panahon para umangat. Huwag kang magmadali. As ititon iya message kan Abraham, and it's the same message to us. God is not in a hurry. He is always inday-inday itiya paggios. Kinukulawan niya, hala kung seryoso inhi Abraham, hiton iya pagbaton haak. No? Tapos ining pagadaya, may promise sa kaim descendants as many as there are stars in the sky and as many as there are grains of sand in the shore. Takay udog hisara aware mahiya nga bawas hiya kuan lagas na baog pa. Hino nga damay titya na nga panahon kuntaan ira panahon masugad ulit kalukuhan gayon nga kan Abraham. Tay Abraham kundi tala ikaw love binayaan ta nga ni ikaw. Siguro sininat hisara. Iininop kayo anak nga, kaka-insulto ka na, wara ako mahin, mamara na may tak-ubaryo, yung ganon. Hakay, ang gasi ni Abraham nga ang saad iya nga anak, nakada kan Hagar. Hagar, usay tiya nga helper nira, kung nabaghaaton niya nga pulong binata, slave hiya ni Sarah. Sa tana-assist, personal assistant, sugarata nala, bata pa. Pwede pa mga anak. Akala ni Abraham yun na.
Kaya una nga han ira panahon nira Abraham, if your wife cannot give you a son or a child, pwede ka dumirigin iba eh. That is in the Old Testament. Didahan ira tradisyon, didahan ira tinutuuan, ira pinakabalaod, pwede ka dumirigin iba. So anong magagawa ni Sarah? Bawas siya, lagas na. So sige, tinuyang hiya, niyan. Kay nagburod hi Hagar. Nagmeet kay Sumat, naging tau-tauhan na lalugan ni asawa. Ano? And that was the nagtikang an impyernohan kinabuhi ni Abraham. Siyempre, dudo nga babae in one house, na ano ka? Siniring dek si Sarah, pamili, sige pili. Hi ako, kung hiyagar ngit iya anak. Siyempre, mahal man ni Abraham hi Sarah. Ngan maaram hiya, ngan iya asawa talaga hi Sarah. Ngan siniring an Ginoo pahaya, dirit asya, naksaad haim. That is not the one. Dita sa taksaad haim, naksaad haim, anak nga magtitikang hiton imo asawa hi Sarah. That's very clear. Pero humanly speaking, like us, kaduda na, iimposiblihan kita. Pero mga kabugtuan, you know what? There is nothing impossible with God. Waray imposible ha Ginoo. Waray imposible ha iya. If we strongly desire that and kinikita at Ginoo that we need that, He will make it possible for us. I don't know ha, ako damo na itanak na experiensyahan. Ang iba, nanonotice ko, ang iba diri. Kinikita ko na lang, maihan nga panahon. Imagine, this is what I've been dreaming. Dingak na ganahon nga matutuman pain. But it is God who makes it possible. Because everything is possible with God. So, katimat ti daha kanaan, yun, gihay da daman, wala na lang pagpakita iya, ang Ginoo. Ara, asat nalalagas na tiya, asat ti da nga, dinirighiya kan Hagar. Nawaraan niya pasensya naman hasta hisaara. So, saat, nagkamayada at famine dito ha, nagkamayda nira famine. So, kinahanglan ni Abraham kumadto ha, Ehipto, kadidto, asa man andamo, an kuan, pagkaon. The land of plenty, as I said, Egypt, the land of plenty. Dito nagbuwa pa hiya, nakasalay ang Ginoo. Ginay niya Sarah nga iya asawa kasi parang may dat dito nga, nahadlok hira nga, magsumat nga niyan totoo, patayon hira. So nagbalikad hiya, anit ni Mia, nga laong bugto ba or lola niya pakilala, bugto ko kuno, bugto ko. Nakasala talaga tiya dida, no? Pero, aniyahat, para makaiwasan possible death, no? Kasi maram naman kamo nga Egypt. Iranganit na kuhan mga Israelites, naging bihag nira, naging mga binata. But anyway, it's another story in the book of Exodus. Anyway, so Abraham, maram kamugi magsangkay hira. Hanhihibangon sa nga incident, no, din ang kinabuhi ni Abraham. Hanhihibangon and by the way, no, Hagar, nagkaanakan Ismael. Ismael ang tinikangan han tribuhan mga Muslim. Kaya, mga Muslim, di tira na ayon nga Kristo, Diyos, na ayon le tira nga Kristo, propeta. At mga kabugto, mga bugto tay talaga it Islam, bugto tay tira kan Abraham. Kita mga descendants kita ni Abraham. Bugto tay tira. But right ang gintikangan, Hagar ang gintikangan, han tribuhan mga Muslim. Pinagyan iyan na kay Ismael. That is another story, but that is it, no? Asya it. Anyway, so, yan, hihibangon niya ang Sodoma nga nan Gomora. Grabe ang sala didto. Hala, lalaki, nag-aasawa, babae, name it. May nira mga sexual urges, no? Kung may nira kariyag nga kuhaon, bisdiri ira, kukuhaon nira. Kukuha nira, kakawaton nira. Nga tanan nga klasin sala nakadto na. Hasudoma nga han Gomora. Darang magsangkay, makita kita kung gaano ka magsangkay hi Abraham nga han Ginoo. Kinatoon Ginoo, di dahit pagpakita ang Ginoo. In the form of 3 men, tulungan mga lalaki. Tulungan mga lalaki ang kinadto kan Abraham. No? Pagpakiana, daw laan. Siniring, di ba may the scripture, the Lord said, I will destroy Sodom and Gomorrah. Pinakianan niya ni
Abraham nagkonsultaan Ginoo kan Abraham, sugay tira ka mag-close, di ba? Magsangkahira. Sinering, if there will be 40 people in those cities, will you save the city for them? Sinang Ginoo, yes, I will. What about 30? Yes, I will save the city for them. What about 20? I will save the city for them. What about 10? Maaram kasi Abraham nga wara na talaga didto. Tuhay nga tao, Sodoma nga Gomora. Nasod nga niya, it Sodoma nga Gomora, parang sodomy and gonorrhea. Nakadita na kunahon. It sounds like that, no? Grabe ang salayt didto. But anyway, asaat, may dakasit siguro mga relatives daman ni Abraham didto ha, Sodoma hang Gomora. Pagin pakianan hiya, takay wara man didto, and it was later destroyed. Anyway, ini naman nga tulong nga kalalakinan, linabay, didahan ira tent didto, didahan punuhin Mamre, ang tawag itan puno Mamre. They were living in a tent, di ba, nomad hira. Tapos, nakaabat in hi Abraham, talaga hi Abraham, kuan man gud hiya, sang kayang Ginoo, inabat hiya nga ini nga tulong nga kalalakinan. They were not ordinary people. They were angels sent by God to visit Abraham. And that's why sining hi Abraham, please don't pass by, I beg you, without stopping. Papan mo sa aakit iyo siki, magluluto akin tinapay, pangaon ka mo, pamahuway anay ka mo before you go. Ietiyakan, sining hiya nga, don't pass by, I beg you, without stopping. Ayaw gadlak niyo labi, udenggad ka mo, pagpaserbiha ak iyo. Because nakaramdam hi Abraham, nga these three men were not ordinary men. They were angels sent by God. So, nagstahira, nan mahuway hira, pinamusaan pa hira ni Abraham, iginluto hira yung tinapay, and then they drink, nag-inom pa hira, nangaraon hira, nakapahuway before they go. And before they went, siniring, magkakaanak na next year, team asawa, di na maiha, magiging tatay ka na. Pinaagihan imo asawa hi Sarah. And that was it. That was the third time nga nagpakita ang Ginoo. Siniring ni Abraham, don't pass by, I beg you, without stopping. So, aside, wala na pag-iha, ipinanganak na hi Isaac. Maram kamo it Isaac nga ngaran, it karagsin it. I don't know if it is a Greek term or salitang Griego. Nga it karagsin nga hiton, laughter. Laughter, Isaac is laughter. Nagtinawa hiya, syempre, because he was so happy nga ang iya asawa nanganak nga natuman ang saadhan Ginoo nga magkakaanak hiya. Imagine that, diba? Hinudomit it di malilipay. And looking at your wife, kung nahiya, barren pa, lagas na, keres na, nahibarupahan panganak, diba? Diba? Because there is nothing impossible with God. Alam ni mga kabugtuan, he Abraham is a word for you and me. Kita mga descendants kita ni Abraham. Kaya nga nasan it, patudit nim hiya, God ko no kan Abraham. Naglalak sila itira, pero may mga karo kamatuuran. So sa iton mga kabugtuan, gintumanhan Ginoo aniya saad to have a son, Isaac. But it didn't stop there. The story of our salvation did not stop in Isaac. Asa pala ang katinikangan pala nga niin. So, pinanganak hi Isaac, nga ang karegsin ng laughter, tawa nga daggo, no? Namatay. Pinanganak hira, ang edad ni Abraham, maram ka kumpira, 90 years old. 90. Ang iya barren wife, ambot pira at 80, 75, mga sugad hiton. Lagas na hira pareho. So, Abraham is a word for you and me. Pulong hihan Ginoo para haaton. No? Kasi, si Abraham, pagtuo, his faith. He's the father of faith. Amay ang pagtuo hiya. Na tinuo hiyahan Ginoo. Kamaiha nga paghulat. Pero naghulat talaga hiya. No? Naghulat talaga hiya. So, tikang haur, naglakat hiya nga to ha, it or in modern times yan na parang
Antiya nga lugar, South Iraq. So gaditon, it's in Iraq, it's in the Middle East. No? Ini nga kini istorya mga kasangkayan, diri ini fantasy. This is not fantasy. This is a story of our salvation. This is your story and mine. Yung tututduan kitahan pagtuo. Pinahagihan figura nga Abraham. Didahiton librohan Genesis. Didit pagtikang an istoryahan aton katalwasan. Ha, damo pa gi upay pent istorya in maghahalad Isaac nga iya. Naging attached hiya kan Isaac. Siyempre, only son. Ikaw na. Naging only son. But that will be another story. Di ba? May dat na 40 minutes after 10 o'clock and mapahuway man ta hi Ate Sentay for a while, no? So don't go away. Let's take a short break. Diri naton pwede igwaray sa payan an aton kalibungan, an kalikasan, o an environment. Naabat ta kita nga tanan itong resulta. Hadton kawaray naton pagdibali an kalibungan. Iton aton kaguguban, an kakahuyan, nati kanipis. Nadadarot na. Asya ini iton rason kung kay ano nga usala kagabi nga uuran nagbababaha na an aton mga salog. Nabisan pa nga ni ang bunto linalapwas. Iton waray natas kapag pinanmilay ang kakahuyan asya ansyahan nga kausa hini nga pagbabaha. May da naton mga kabugtuan nga nagpapakabuhi, nabubuhi, pinaagihin pag pinanmilay, hini nga kakahuyan. Pero iton nagiging resulta hini, usahay kamatayon, han aton iba nga mga kabugtuan, kung naabot na ang babaha. Kay kung ano an aton inuutang hakalimungan, aton manta babayaran. Usahay, kinabuhi pahani, iton bayan. Alright, may tanaw 43 minutos sa nakalabayan na alas 10. Marang ka mga kabugtuan, yan na nga ti arabot nga ano ini September 1 to 5 ada ano? September 1 to 5 ang mga major religious leaders of the Philippines in magkakatitirok nakatutok hirahan te mga consecrated persons, prophetic witnesses of place in a wounded prophetic witnesses of a place prophetic witnesses of peace. Yun. In a wounded world. Pag-aad manira ang role ang religious community, sabot nga na itatabo nga mga diri pagkakairintindihan ngan pagkakaburublagan sosyedad. Anira hini pinaka-keynote speaker, ang pinakasyan nga babae nga nanguna, di dahil sa nga major Vatican Department, nga naasaan magiging importante nga bisita, di dahil pagbubuhaton nga katitiro, kini nga Catholic religious leaders of the Philippines. Paghiro himang raman nira ang kanansing bahan panginano han kaimtang yanahan kalibutan. He is Sister Simona Brambilla, Prefect niya Dicastery for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life. Maghahatag yan keynote address didahan ikaduhang nga conference and major superiors in the Philippines Convention nga pagbubuhaton dito sa Zamboanga City yan nga September 1 to 5. Ini Sister Brambilla, 61 anyos, sa ini nga professional nurse, ante siya sumuludhan pagkamadre ha, Consolata Missionary Sisters. Kundi iyan, pinangunahan niya, tikang han 2011 nga ng 2023. Natapos siya pag-aramhin Doctor of Psychology, ha, Pontifical
Pontifica Congregation, diri nakakabasa at the same time. Anyway, Doctor of Psychology ha Pontifica Gregorian University han 2008. Aniyahin dissertation, aniya pag-aram, evangelization, ngan enculturation dito ha Mozambique. No? So antes siya naging prefect, ini Sister Brambilla nagserbiya nga secretary han usang nga Department of Vatican nga nanginginanon consecrated life. Ginapoint hiya ni Pope Francis in January of 2025 kumusyan nga babae nga magkakapot han usang nga dicastery dito sa Vatican. And February 2026 anya nga tuig, ginapoint naman niya ni Pope Leo XIV como miyembro han dicastery for bishops ngan may dapan niya responsibility didahan Roman Curia. So we pray for them kay yan na magkakatitiro kira ini nga mga major superiors. Importante kasi para haira pagpadayon it mission. Maram naman kamo mawaraan nga ni kita in the sense of mission. That is the beginning of our falling down, no? As bisan ni kita, no, individually we have our own missions. If we lost that sense of mission in our life, wala ano nang gagawin natin. Mahuhubya na kita and we will become stagnant. So in another news, gin-renew ni Pope Leo XIV an appointment ni Bishop Socrates Mejona han Vatican Dicastery nga nanginginanuhan Katoliko nga simbahan missionary work dito in mga teritoryo nga niton prioridad in evangelization. An Apostolic Vicar han Puerto Princesa in may extended nga 5 ka tuig nga termino como miyembro han Dicastery for the evangelization and in the new particular churches ngan ini nga dicastery pinangungunahan ini ni Cardinal Luis Antonio Tagle. So in another news pa gindoon ni CBCP President Archbishop Gilbert Garcera himuon nga laboratory and han synodality ang mga Catholic schools. Iniyan igin pagawas han Arsobispo dinan katitiro kan mga Catholic Educational Association of the Philippines Superintendents Academy. Ginaghat niya ang mga eskwelahan, maglakat, lapospan, panutduan, tipakadtuhan konseptuhan synodality, nga mahitabo buhaton han mga estudyante. Mahimo nga ang eskwelahan, asay niya sa ring, mahimo ang mga eskwelahan, nga aada naguukuhin pakikipag-urusa, pagpapartisipar, ngan nagbubuhatan misyon. Nagahataghin mas makusog nga tingog para han mga kabataan, nga kinahanglan pinamamatian ang kabataan di dahiton ira mga panmamakiana pagpapaangbit han ira kinabuhi ngan ginaagian ngan tagan gihapon ni rain oportunidad pagpartisipar di dahiton mga pagdedesisyon ha mga sitwasyon nga nakakaapektuhan komunidad kundiin hira naguukoy. Susugad hini mga kasangkayan ka importante it aton mga young people di dahit aton singbahan. Diri lain hira parahin mga kung ano-ano nga mga organizations, mga dapat gin-prepare inihira. That's why iton singbahan na niniguro nga iton aton mga kabataan gintataganhin lugar dida iton aton singbahan. So sining ni Bishop Garcera ang CBCP President yan na iton mga eskwelahan himuon hiya nga ground for a synodal church, no? Kundiin ang mga young people mahibabaro han pag-participate, no? Intindihan ang misyon ngan mag-participate it misyon ngan listening to each other nagigiparo pamati. Makakabulig ini, no? Iton active listening iton mga kabataan napaka-importante. Iton counseling medyo sinisinira nga peer counseling. Nagigibulig-bulig ang mga magkaraedad nga kabataan. They listen to each other. Siyempre, they listen to the same genre of songs, they play the same games, and they dance to the same craze of music, kaya magkakairintindihan hira. Nga kita naman itong mga kaganak, of course we meet them halfway, diri kay pababayan ta na lahira. We go down to their level and helping them go up to ours, no? Meeting halfway sa ning pait kanta. Anyway, asa ini mga kabugtuan iton update naton din at simbahan labot lahi iton mga nahitatabo nga mga lokal nga inisyatibo naton iroy nga simbahan nga yana nagpapadayon hiton pag-implementan synodality
nakadtuhira iton mga barangays gamit nira ang basic ecclesial community nga proseso. So pag kumadto na hirahiton mga teams, they're working in teams, no? Kumadto na nga ni hirahiton iyo lugar, I hope you will welcome them. Okay? Anyway, so that's it, no? Naton istoryahan kan Abraham. Abraham kasi ang ginti ka nga niniyan mga maram kamo ang mga Israelites, no? Iyat mga anak. The Israelites were part of the hundreds and thousands and millions of descendants of Abraham. Hirangan naging uripon ng Egypt. Hirangagin siring ang Ginoo, iyo inituna. Asa iton, iratatay hi Abraham gin siring, this is your land. Kaya, maram kamo, I would, intuloy ko in nga kanta at Exodus. Again, popularize ini ano niya, ni Matt Monroe. Asa ni tinutungtungan it mga Israelites. Because, siring pa, they are the chosen people of God. And Matt Monroe made a song on Exodus. Let us listen to this. This land is mine. God gave this land to me. This brave and ancient land to me. And when the morning sun reveals her hills and plains, then I see a land where children can run free. So take my hand and walk this land with me, and walk this golden land with me. Though I am just a man, when you are by my side, with the help of God, I know I can be strong. Though I am just a man, when you are by my side, with the help of God, I know I can be strong to make this land our home. If I must fight, I'll fight to make this land our own, until I die. This land is mine. Yan, we have 7 minutes left before, or 6 minutes left before 11 o'clock, and time for me to say bye-bye. Thank you very much sa naton mga naging kaupod. Salamat kan Jimwell. And of course, sa aton mga mamarati, 1368 Land Radio and Voice FM 105.7, that is Exodus. Niyan mag-istorya naman kita sa beautiful, beautiful story. Didahiton aton istoryahan katalwasan. The best-selling story. Anyway, so thank you very much. This is Balik Balay. This is Ate Sentay. God bless. Until next time. Bye-bye. Bisan diin nga
dapit nga aton nahingangatuan, nga abot ang tagna kita naguungara. Hinpaguli na balik balay, balik mahuway aton mga nagbubudlay. Kung may dapag sihigugmaay, balik balay, balik kalipay.